Ang storyang ito ay pinamagatang Ang Kaibigan Kong Sarhento. Episode 7 by White Shadow. Simulan na natin ang kwento. Ihintayin kita, baby ko. Bulong ni Sarhento nun. Speechless ako. Lalo na nung tawagin niya akong baby ko. May lambing. Kay sarap pakinggan sa aking pandinig na binigkas ng isang lalaki sa akin. Ilang saglit pa, bumusina na ang pick-up na maghahatid sa akin sa terminal ng bus. Patungong Bulacan. Sir, aalis na po. Sige kuya, nandito na po, saglit lang. Tumulong din sa sarhento noon na maisakay ang dalawa kong maleta at isang malaking kahon na kinalalagay ng aking stereo. Bumalik ako sa bahay para tiyaking naka-off na lahat ng mga switch ng kuryente. Hanggang sa nilak ko na yung pinaka-main door. Paalam, munting bahay ko. Salamat sa lahat-lahat. For 2 years na nagpagamit ka sa akin. I will miss you. Bulong ko sa sarili ko noon. Masakit din palang umalis sa bahay na yon. Kasi naman, for 2 years, naging bahagi iyon ng sweet memories ko. Pagkatapos, tumalikod na ako hanggang sa makapasok lang sa loob ng sasakyan. Samantala, tinungo ni Sarhento yung kanyang sasakyan. Tapos, may kinuhang isang supot ng pandesal. Rob, kuhanin mo na to. Pang-almusal mo. Para hindi ka magutom sa biyahe. Hindi na kuya. Dalhin mo na lang yung pandesal mo sa asawa mo. Sige na Rob, kuhanin mo na to. Magugutom ka sa biyahe niyan. Binili ko to para almusal natin eh. Sige kuya, salamat. Napaka-sweet naman talaga ni Kuya Carlos. Yun nga lang, wala na akong magagawa. Kailangang layuan ko siya para sa ikatatahimik namin. Kasi may asawa na siya. Nang biglang humirit ang pakiusap sa akin sa sarhento. Siya nga pala Rob. Schedule ko bukas papuntang Bulacan, doon sa kampo. Sumabay ka na lang kaya sa akin. Ipospone mo na yung biyahe mo ngayon. Bukas ka na lang umalis. Please. Nabigla ako doon. Sa totoo lang, nagdalawang isip tuloy ako kung papayag ba ako o hindi. Pero, totoo pala na magre-report siya sa kanilang kampo. Tulad nung nabanggit siya sa akin nung pumasyal ako sa bahay nila. Kung papayag akong sumabay sa kanya, walang saysay yung pag-iwas ko. Hindi ba? Magkasama pa rin kami. Kaya, nagpasya ako na hindi na lang. At tuloy ang biyahe ko. Kinamayan ko si sarhento bilang pamamaalam. Kuya, maraming salamat sa lahat ng mga nagawa mo sa akin. Lagi kang mag-iingat ha. Tsaka, kakain ka sa tamang oras. Yung bisyo mo, itigil mo na yan. Ipagpatuloy mo lang. Salamat Rob. Ganon ka din. Mag-iingat ka palagi. Alam mo, miss kita. Habang palabas yung sasakyan sa gate, nasilip ko sa side mirror si sarhento. Sumisigaw ito at tinatadyak-tadyakan yung gulong ng kanyang sasakyan. Nakita din pala yun ni Manong Renato sa kanyang side mirror. Rob, nagwawala yata si Sarhento. Ano kaya nangyari doon?
Baka po, Manong, sumingaw yung gulong niya. Ganyan kasi yan kapag mainit ang ulo. Ganun ba? Siya nga pala. Magkamag-anak ba kayo ni Sargento? Sa isip-isip ko nun, ang tsismoso naman ni Manong. Hanggang sa nakaisip ako ng sagot. Opo. Magpinsan po kami ni Sargento. Alam mo kasi, Rob, nung isang gabi, pinuntahan ka eh. Napagtanungan nga ako kung sino raw yung nakainuman mo. Dahil lasing na lasing daw kayo. Anong sagot niyo po? Siyempre, sinabi kong hindi ko alam. Kasi hindi ko naman talaga alam kung sino yung nakainuman mo. Ang sabi pa niya noon, bubugbugin daw niya yung kainuman mo. Dahil pinabayaan ka raw nakahandusay sa kalasingan mo. Natakot nga ako na baka ako yung mapagbintangan. Kasi nakainom din ako ng konti nung gabing yun. Alam mo, sir, mabait yang si Sargento. Mabait siyang pinsan. Concern siya sa'yo. Pagpapatuloy pa ni Manong noon, napangiti na lang ako sa comment ni Manong driver. Pagkatapos ng 20 minutos, nasa terminal na kami. May 1 oras mahigit akong nag-aantay bago umalis yung bus. Hindi nagtagal, lumarga na rin yung bus. Makalipas ang kalahati pang oras, na-delay sa kanyang schedule. Nang bigla nagpreno yung driver dahil sa may humarang na sasakyan sa unahan namin. Nagkaroon ng konting komosyon ng mga pasahero sa loob ng bus sa mga pangyayaring yun. Hanggang sa nakita ko nung lumabas ang nakaboots na driver ng sasakyan. Nang makababa siya, sa laking gulat ko, si Sargento pala. Suot ang sombrerong pang-army, naka-t-shirt na itim, at pantalong camouflage. Wala naman siyang sukbit na barel. Mabilis siyang umakyat ng bus. Namiss ko lang bang may aarestuhin? Habang nakatuon ang pansin ng mga pasahero sa gwapong sundalo, kinuusap ni Sargento yung driver noon. Boss, pasensya na po sa abala. Hinahabol ko kasi yung kapatid ko. Iginala niya ang kanyang tingin sa loob ng bus hanggang sa nakita niya ako. Boss, siya yung brother ko. Siya yung hinahanap ko. Sabi ni Sargento sa driver at konduktor. Pagkalapit niya sa akin, nakiusap siya sa akin noon. Rob, please, bumaba ka na. Mag-usap tayo. Bumaba naman ako noon nang dahil sa nahiya ko sa nangyari. Salamat, Rob, at naabutan kita. Ako na yung maghahatid sa'yo sa Bulacan, please. Wala akong magawa sa oras na yun kung hindi magpahinuhod sa pakiusap ni Kuya Carlos. Natatawa lang ako dahil para bang eksena sa pelikula yung mga pangyayari. Wala akong nagawa. Pumayag na ako kasi naisip ko na baka magwala pa siya sa loob ng bus. Isa pa, kahit sa huling sandali, makabanding ko man lang si Sargento. Agad namang nailipat ang mga bagahe ko sa kanyang sasakyan sa tulong ng konduktor ng bus. Pagkatapos, lumarga na kami at naghanap ng gasolinahan. Pinalagyan niya yun ng full tank na gasolina. Inaabot ko sa kanya yung bayad bilang share ko naman sa libreng biyahe pero hindi siya pumayag. Si Kuya Carlos pa rin ang nagbayad nun. Habang naglalakbay kami sa kahabaan ng NLEX, bukas ang aming mga damdamin na nagkukwentuhan.
Alam mo kuya, ang totoo niyan, ang dahilan ng biglaan kong pag-uwi ay para iwasan ka. Ayoko kasing masira yung pagsasamahan niyo ni Riza. Ang sabi ko kay Sargento noon. Rob, hindi ko lang maintindihan sa'yo. Nang dahil sa pag-aasawa ko, pati yung trabaho mo, iiwan mo na. Dapat ka bang umiwas ng dahil lang dito? Alam mo kasi Robin, 4 ang mga kapatid kong babae. Sabik lang siguro ako na magkaroon ng isang kapatid na lalaki. Tulad mo. Kaya napalapit ang damdamin ko sa'yo, Rob. Noon pa man, kapatid lang talaga ang pagtanggap ko sa'yo. Nahaluan lang kasi ng pagnanasa. Kaya, ganito yung nangyari. Sige, halimbawa, kung tunay tayong magkapatid sa laman, incest na ang tawag doon sa ginagawa natin. Dahil sa pagkakaroon natin ng sexual relation. Isa pa, para mo na rin sinabi sa akin na huwag akong mag-asawa. Kung hindi, iiwan kita. At heto na nga, nangyari na. Tama ba yung ganong katuwiran? Ano pa bang maitatago ko sa'yo, Rob? Na-unlock mo na yung buong pagkatao ko. Hindi ko nga alam kung nababakla na ba ako o naghahanap lang ng isang body o yung close na kaibigan. Binigay ko na nga pati pagkakalalaki ko sa'yo. Kahit hindi ko naman gawain yan. Para parehas lang tayo maging masaya. Pagkatapos ito yung gagawin mo sa akin? Pinakailaman mo ko eh. Inopin mo ako sa ganun eh. Pagkatapos mang-iwan ka? Sige, ipagpalagay nating may relasyon tayo, Rob. Sabihin natin na mag-boyfriend na. Kasi nakikita ko na patungo doon ang mangyayari sa ating dalawa eh. Hanggang kailan ito tatagal? Sa tanong ko, meron ditong technical answer. Anong sagot mo? Tanong sa akin ni Kuya noon. Anong ibig mong sabing technical answer, Kuya? Parang ginagamitan yata ako ng logical reasoning nito eh. Sabi ko sa isip noon. Tapos, nagpatuloy pa si Kuya Carlos sa pagsasalita. Okay, kung fraternal yung relation natin, habang buhay tayo magmamahalan. Kasi nga, ang fraternal ay brotherhood. Choice natin yun. Kung pagiging brotherhood natin, sasamahan natin ng sex o wala. Parang yung rice, araw-araw natin kakainin. Laging andyan sa hapagkainan natin. Depende na sa atin kung mag-uulam ka o hindi. Ang tanong ko lang, kaya mo bang tumagal na kumain ng kanin na walang ulam? Ibig mong sabihin, Kuya Carlos, ang relasyon natin parang kanin na kinakain araw-araw? Tapos, ikaw ang ulam? Eh di, lagi na lang hotdog at itlog ang ulam ko? Nagtawanan kami pareho noon. Ang sagot ni Sargento? Eh bakit hindi tilapia naman yung ulamin mo? Naningkit tuloy ang mga mata ni Sargento sa pagtawa. May pamimiloso pang sagot ko kay Sargento noon sa hotdog at itlog. Sa kabila nito, may nakikita akong freedom. Andoon yung free will. Walang domination, requirements, and demand. Kumbaga, it's up to you kung mag-uulam ka o hindi. Ang challenge, kaya mo ba? Tatagal ka ba? Ang brotherhood, establisadong nakatayo. Bukas ang pinto ng pagtanggap at pagkakasundo. Ang nakikita ko namang negative dito, di ka sa tao ang pagiging sakim at pagiging kriminal ang pag-iisip. Nakareserba lang itong naghihintay.
kung kailan gagamitin ang dalawang ito. Greediness and being criminal minds. Likas sa tao yun. Wala naman nagtuturo sa bata na maging madamot pero nagagawa niya. Hindi rin siya tinuruang makipag-away pero marunong na rin siya. Human instinct. Okay, nilulubos ko na guys no, yung pag-narrate kasi by next week magiging busy na ako. Mga 1 week lang naman pero sana pagbalik ko nandyan pa rin kayo nakasuporta. Grabe no, parang pelikula yung hinarang ng gwapong lalaki yung sasakyan para pigilang umalis yung taong mahal niya. Tapos meron pang usapang hotdog at itlog tapos may tilapia pa. Kayo guys, anong mas trip nyo? Hotdog na may itlog o yung tilapia? Ang kulit talaga ng episode na to, no? Abangan nyo guys yung next part, siguro bukas na yon. At sa mga gusto pong mag-send ng personal experience nila, email nyo lang yan sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang. At maraming salamat sa pakinig. Hanggang sa muli.